Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Evelyn, tinuro na kung sino ang nagbayad sa kanya para idiin si Attorney Lilet Matias. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Nagimbal si Lilet nang malaman na si Ino De Leon ang tunay na pumatay kay Attorney Meredith. Ayon sa witness na kusang sumuko sa presinto, maging si Eira ay naguguluhan, lalo at nalaman nila na katulong mismo ng mga De Leon ang kusang sumuko sa mga kapulisan. Ngunit bandang huli ay dinala pa rin si Eira ng kanyang emosyon. Pinaratangan niya sila Kurt na gumagawa lang ng kwento para mapawalang sala si Lilet. Kahit pa nga sinabi ni Kurt na may ebidensya na ay bulag pa rin si Eira at pinagdidiinan pa rin si Lilet ang sospek. Kaya umalis na lang si Eira at kinausap si Attorney Renan na gumawa sila ng paraan sa bagong witness nila Lilet. Dahil malakas raw ang kutob ni Eira na palabas lang ng kampo nila Lilet ang bago nilang testigo. Nagwika si Attorney Renan na I don't think so. Pinanindigan ni Eira na ginawa lang nila ang makakaya nila para makalaya si Lilet. Tinuruan ni Eira si Attorney Renan na kailangan nilang i-discredit itong si Marites bago ipresenta nila Lilet sa korte. Kailangang imbestigahan ang credibility ni Marites at posible raw na nagsisinungaling lang ito. At kapag oras na si Eira na raw ang umupo sa witness stand, ay pagdidiinan niya sa korte na si Lilet talaga ang pumatay kay Attorney Meredith. Tahimik na nakikinig si Attorney Renan sa lahat ng pinagsasabi nitong si Eira. Samantala sa presinto, hindi pa rin makapaniwala si Lilet na si Ino ang pumatay kay Attorney Meredith. Paano raw ito nangyari? At ano raw ang motibo ni Ino? Kwinento ni Kurt na takot raw si Ino na mabunyag ang kinaso ni Siren sa kanya at natatakot siya na makulong. At si Attorney Meredith lang daw ang nakakaalam ng totoo. Ngunit hindi pa rin sapat ang sinabi ni Kurt para mapaniwala si Lilet. Sa ngayon raw ay bine-verify pa ng mga pulis. At once na authenticated na, ay kakausapin nila si Attorney Alon para imbestigahan agad ang testigo. At kapag napatunayan na matibay ang ebidensya, ay panigurado na iaakyat raw agad ng piskalya sa korte. Hindi raw titigil si Kurt hanggat hindi napapawalang sala si Lilet. Samantala, ramdam ni Eira na hindi na siya pinapansin ni Attorney Alon. Kaya tinanong niya si Attorney Alon kung sumusuko na raw agad. Tinignan lang ni Attorney Alon si Eira habang si Eira ay patuloy pa rin sa pagkukumbinsi kay Attorney Alon na gumawa ng paraan para hindi manalo ang kampo nila Lilet. Maya-maya ay nagsalita si Attorney Alon, I am considering withdrawing this case. Hindi makapaniwala si Eira. Katarungan raw ng mati niya ang pinaglalaban nila. Tapos bigla na lang raw susuko si Attorney Alon. Tumayo si Attorney Alon at sinupalpal si Eira. Nakatarungan kay Attorney Meredith ang concern niya, hindi ang anumang issue ni Eira kay Lilet at malaman kung sino talaga ang tunay na pumatay kay Attorney Simons, not winning at all cost. Pinaliwanag ni Attorney Alon kay Eira na kung talagang totoo ang sinasabi ni Marites ay dapat ayun ang pagpukusan nilang dalawa. Hindi raw magpapaka-attorney si Attorney Alon sa kampo nila Eira para talunin lang si Lilet. At kung mapatunayan na walang kasalanan si Lilet, ay sasang-ayunan niya si Lilet para makuha ang hustisya. Ngunit hindi pumayag si Lilet. Ngunit hindi pumayag si Eira na i-withdraw ang kaso laban kay Lilet. Kaya nagsabi si Attorney Alon na kung ganun daw ay hinahayaan ni Eira na kontrolin siya ng emosyon niya. Sinabi ni Eira na gusto lang naman niyang manalo laban kay Lilet, pero kinontra siya ni Attorney Alon. Wala raw kwenta ang pagkapanalo nila kung kino-compromise ang integrity nila.
at ang kailangan nilang gawin ay alamin ang totoo. At kung gusto raw ni Era na magstay si Atty. Alon ay i-handle nila ng tama ang kaso. Sa presinto habang nakikipag-usap si Lilet sa mga kapwa preso, ay biglang dumating si Kurt. Dala ang magandang balita na nadismiss na ang kaso laban kay Lilet. Hindi makapaniwala si Lilet. Pagyakap ni Kurt kay Lilet ay nagsidatingan na ang mga kakosa ni Lilet at pinalakpakan nilang lahat si Lilet. Binalita na rin na makakalaya na si Lilet. Napanood ni Ka Lorena ang balita at agad na nagsuspecha na si Marites ang sumukong testigo sa kanila. Kaya tinawagan agad ni Ka Lorena si Ino at pinag-iimpake na para makalayo pa sa mas malayong lugar. Ayaw ni Ino. Ngunit bandang huli nang malaman ni Ino na ginamit ni Marites na ebidensya ang mga gamit ni Ino para ituro si Ino ay mas lalong natakot nga itong si Ino. Samantala, nagpasalamat na si Lilet sa lahat ng nakasama niya sa kulungan. Nangako si Lilet na dadalaw-dalaw siya sa kulungan. Ganun rin ang mga preso. Nagpasalamat kay Lilet sa dami nilang natutunan. Babaunin raw ni Lilet lahat ng natutulan nila sa isa't isa. Bago umalis si Lilet ay nag-iwan siya ng pangako sa lahat na kapag naging maayos na ang lahat ay unti-unti silang tutulungan ni Lilet. Habang si Lilet ay masaya na makakalaya na, problemado naman sila Ka Lorena dahil pinuntahan na sila ng mga pulis para hanapin si Ino. Samantala si Lilet naman ay nagpapatulong na kay Kurt na sa kaso ng kaibigan niyang si Ella dahil pinagbintangan si Ella na siya ang nagsunog ng isang factory. Umaandar na rin daw ang kaso pero naudlot lang dahil nawala na ang abogado niya sa PAW. Tutulong raw si Kurt at kakausapin ang mga abogado na kakilala niya sa PAW. Natuwa naman itong si Lilet. Maya-maya ay nagkita na nga ang pamilya Matias, pati na nga itong si Lilet. At tuwang-tuwa sila dahil nakamit na nga nitong si Lilet ang hustisya na para sa kanya. At ang tanging hahanapin na nga lang ni Lilet ay ang hustisya para sa mami niyang si Atty. Meredith. Dahil nakita na nga at nabalitaan nitong si Patricia na nakalaya na si Lilet, ay sumilip itong si Patricia sa presinto para tignan si Lilet. Nakita niya na masayang-masaya si Laramir habang kinakausap ang bagong laya na si Lilet Matias. Dito nga ay nagpunta na sa bahay itong sila Lilet para mag-celebrate sa pagkakalaya nitong si Lilet. Nagimbal sila nang bigla na lang lumitaw itong si Patricia sa bahay ng mga Matias. Ano kaya ang ginagawa nitong si Patricia sa bahay ng mga Matias? Manggugulo na naman kaya si Patricia? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.